Hindi kailanman nagdala ng lunas ang mga gamot, ngunit isang misteryosang pulubi lamang ang kinailangan para magbago ang buhay nila. Si Armando ay kilala sa kanyang tibay at determinasyon, ngunit mula nang mawalan ng paningin ang anak niyang si Clarice, bumaligtad ang mundo niya. Wala na ang dating saya at halakhakan sa bahay. Dati ipuno ito ng mga plano at pangarap, ngunit ngayoy puro doktor, pagsusuri at pag-asang kumapit sa mga gamutan na nangangako ng himala. 6 na taong gulang pa lamang si Clarice, ngunit tila higit pa ang kanyang pag-unawa kaysa sa dapat para sa isang bata. Kahit bulag, mahigpit siyang kumakapit sa kamay ng ama at paulit-ulit na sinasabi, "Balang araw, magiging maayos din ang lahat, Papa. Sigurado ako." Sinusubukan ni Armando na maniwala, ngunit bawat linggong lumilipas nang walang resulta ay nagpapabigat sa kanyang dibdib. Gabi-gabi siyang nagbabasa tungkol sa mga sikat na klinika, espesyalistang doktor at mga eksperimento, anumang may maliit na pag-asang maibalik ang paningin ng anak. Araw-araw, bago lumubog ang araw, pumupunta siya sa simbahan. Lagi siyang nauupo sa pinakadulong upuan, nakayuko, at taimtim na nagdarasal. Mahina pa niyang binubulong, "Diyos, kahit ano'y gagawin ko, huwag mo lang hayaang manatiling ganito ang anak ko. Tulungan mo kami, pakiusap." Laging nguminingiti si Clarice kapag sinasabihan siyang nagdasal ang kanyang ama. Matatag niyang sinasabi, "Alam ko pong nakikinig si Diyos." Lagi siyang nakikinig. Ngunit dahan-dahan nang nauupos ang pananampalataya ni Armando. Sobrang dami na ng mga pangakong nauwi sa wala. Sobrang dami na ng perang naubos at sobrang dami na ng mga salitang puno ng pag-asa na hindi natupad. Mahirap nang maniwala na may darating pang mabuti. Samantala, laging kumpiyansa ang mga doktor kapag kaharap siya. Ipinapanukala nila ang bagong operasyon, bagong pagsusuri, bagong terapiyang galing pa sa ibang bansa. May isa pang nagsasabi, "Malaki po ang tsansa ngayon, Hinoong Armando. Maganda ang mga resulta ng gamutang ito. Subukan po natin muli." Ayaw palampasin ni Armando ang kahit kaunting pag-asa, kaya pumapayag siya. Lumalagda ng mga tseke, nagbabayad ng napakalaking halaga at umaasang baka ngayon na ang pagkakataon. Ngunit kapag wala na siya, nag-uusap ang mga doktor ng iba ang tono. May isa pang bulong, "Wala itong mangyayari, permanenteng sira ang mga mata." May isa pang tumatawa, "Hayaan mo siyang umasa, mas madali tayong makakasingil kapag may pag-asa pa siya." At ang pangatlo'y nagsasara ng usapan, "At least, hindi pa siya nawawalan ng pananampalataya ng buo. Kita pa rin tayo ng kita." Habang abala ang ama sa paghahanap ng lunas, si Clarice na may tahimik lang. Hindi siya nagrereklamo, hindi nagagalit, hindi nalulungkot ng sobra. Sa halip sinasabi niya, "Alam ko pong may plano si Diyos, hindi lang natin alam ngayon." May paborito siyang parke, kilala dahil sa mga rosas nito. Lagi niyang sinasabi, "Kahit hindi ko makita ang mga bulaklak, naaamoy ko sila. Para bang nakikita ko gamit ang ilong ko." Napapangiti siya roon at nangangako si Armando, "Kapag gumana ang gamutang ito, dito tayo magdiriwang, anak, pangako ko yan." Ngunit mabibigat ang mga araw. Dinadala siya ng ama sa mahahabang konsultasyon, naghihintay sa malamig na ospital, at nakikinig sa mga terminong hindi niya maintindihan habang sinusuri ang anak. Kahit ganoon, mahigpit ang kapit niya sa kamay ng bata at sinasabing, "Magiging maayos din ang lahat, Clarice, nangangako ako." Nginingitian siya ng anak at sumasagot, "Alam ko po, Papa. Huwag po kayong masyadong mag-alala. Pahintulot mo na sandali." Para patuloy kaming makapaghatid ng mga inspiradong kwento ng libre, inaanyayahan naming mag-iwan kayo ng like at mag-subscribe sa aming channel. Ikwento sa comments kung taga-saan kayo nanonood. Maraming salamat at ituloy natin ang kwento. Ang pinakahuling gamutan ay pinakamahal at pinakamoderno sa lahat. Nagdalawang isip si Armando bago pumayag. Sobrang laki ng halaga. Kahit siya ay milyonaryo, parang sobra na. Pero nangingibabaw ang pag-asa. Kahit maliit na tsansa, hindi niya kayang ipagkait sa anak. Nagtanong siya, "Sigurado ba kayong ito ang tamang paraan? Ito na ba ang pinakamainam?" Sumagot ang doktor, "Ito lang po ang natitirang pag-asa natin, Ginoong Armando. Inirerekomenda kong subukan ninyo." Pumayag siya, hindi alam na sa labas ng kuwarto,
Nagbubulungan ang mga doktor na isa lang itong paraan para habaan pa ang pag-asang kumukupas. Puno ng kaba ang mga araw bago ang gamutan. Laging nagtatanong si Clarice, kailan po tayo pupunta sa Parke ng Rosas? At pilit nang ngumingiti si Armando. Kapag gumana na ito anak, malapit na. Lagi namang sagot ng bata, alam kong gagana ito, inaalagaan tayo ni Diyos. Pinipilit niyang maniwala, ngunit pagod na siya sa loob. Dumating ang araw ng resulta. Magkahawak kamay silang pumasok sa kwarto. Mabilis ang tibok ng puso ng ama, mahigpit ang kapit ng bata. Pinuksan ng doktor ang mga papel at malamig na sinabi, walang anumang pagbabago, walang epekto ang gamutan. Parang gumuho ang mundo ni Armando. Mahinang bulong ni Clarice, huwag kang susuko, papa. Ngunit hindi siya nakasagot. Sa unang pagkakataon mula ng aksidente, hindi siya dumaan sa simbahan ng gabing iyon. Para bang hindi siya dininig ng langit o baka hindi na talaga didinggin pa. Kinabukasan, nagpasya si Armando na tuparin ang pangakong binitiwan. Dadalhin niya si Clarice sa Parke ng Rosas para kahit paano'y gumaan ang loob nila. Maaga pa lang ay sinabi niyang, pupunta tayo sa parke ngayon, anak. Nginitian siya ni Clarice. Paborito ko po iyon, papa. Pinakamabango ang mga bulaklak doon. Pinilit niyang ngumiti pabalik. Kaya ngayon na ang araw, anak, gagawin natin ito. Nang dumating sila sa parke, bumungad sa kanila ang amoy ng matatamis na bulaklak. Parang bakod ang mga rosas na nakapalibot sa hardin na maayos na inaalagaan at dala ng banayad na hangin ang halimuyak na labis na kinahihiligan ni Clarice. Tumatawa at naglalaro ang mga bata. Ang ilan nagpapalipad ng saranggula. Ang iba naman ay nagpapalitan sa mga duyan at dumudulas sa mga slide, habang ang mga magulang ay nakatanaw mula sa malayo. Ang huni ng mga ibon ay sumasabay sa tawanan ng mga bata, nagbibigay ng magaan at payapang paligid. Sa tabi may kariton ng sorbetes na pinipilahan ng mga batang sabik, habang si Armando ay naglalakad, hawak ang kamay ni Clarice. Sinikap niyang panatilihing matatag ang tinig, itinatago ang bigat ng damdamin at sinabi, anak, ngayong araw, mag-e-enjoy tayo. Kalimutan muna natin ang mga doktor, mga pagsusuri, lahat ng iyan. Tumango si Clarice at ngumiti. Gusto ko lang maamoy ang mga bulaklak at marinig ang mga ibon. Sapat na iyon para maging masaya ako. Parang may kumurot sa puso ni Armando sa mga salitang iyon, pero pinilit niyang hindi ipakita ang emosyon at sinabing dapat araw-araw kang masaya, hindi lang ngayon. Nang makalapit sila sa mga rosas, inalalayan niya si Clarice papunta sa isang puting bangkong kahoy at pinaupo roon. Nasa tabi iyon ng hardin at mula roon, halos sumasayad sa mukha niya ang halimuyak ng mga bulaklak. Ipinaliwanag ni Armando, bibili lang ako ng sorbetes doon sa kariton pero hindi ako magtatagal. Nakatutok pa rin ako sa iyo. Ngumiti si Clarice at sinabing, sige papa, maamoy ko muna ang mga bulaklak habang naghihintay. Pumila si Armando, palaging lumilingon para tiyaking ligtas ang anak. Nakita niya itong inaamoy ang mga rosas, hinahaplos ang upuan, at ngumingiting mag-isa habang nakikinig sa huni ng mga ibon. Pagsapit ng kanyang turno, umorder siya ng 2 sorbetes na strawberry at habang naghahanap ng baryang pambayad, ilang segundo lang siyang lumingon. Nang itinaas niyang muli ang paningin, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ilang hakbang mula kay Clarice, may batang babae na palaboy, gusgusin ang damit, magulo ang buhok at bakas ng hirap sa mukha, nakaluhod at may pinapahid sa mga mata ng bata. Nanigas si Armando sa gulat. Nalaglag ang sorbetes mula sa kanyang kamay nang hindi niya namamalayan. Sa halip na tumakbo, mabigat ang bawat hakbang habang papalapit siya, hirap huminga, para bang may bumabara sa dibdib niya. Si Clarice ay tila walang imik at ang batang palaboy ay patuloy lang doon. Marahang pinapahiran ang mga mata ng bata. Ramdam ni Armando ang galit at pangamba na bumabalot sa kanya at nang makalapit siya, nanginginig ang tinig ng sumigaw, "Anong ginagawa mo sa anak ko?" Huminto ang batang babae. Dahan-dahang lumingon at tumitig kay Armando nang may nakakagulat na kapanatagan. May banayad ng ngiti sa labi nito nang sabihing, "Huwag mong hayaang mawala ang pananampalataya mo." Natigilan si Armando, tila hindi alam kung paano tutugon. Bago pa siya makapagsalita, tumayo ang batang babae at nagsimulang maglakad palayo
kalmado na parang walang nangyari. Sumigaw si Armando, "Hoy, bumalik ka! Gusto kong malaman kung ano ang ginawa mo." Pero hindi na ito lumingon. Mas inuna ni Armando si Clarice kaysa sa lahat. Lumuhod sa harap ng anak at desperadong nagtanong, "Ayos ka lang, anak? Sabihin mo sa akin na wala kang nararamdaman." Dahan-dahang hinaplos ni Clarice ang kanyang mukha at sa gulat nito, iniunat ang kamay papunta sa pisngi ng ama na tila may gustong tiyakin. "Papa, may nakikita akong mga anino," mahina ang boses ni Clarice. "Malabo pa, pero nakikita ko ang mukha mo. Hindi malinaw pero nakikita ko." Parang nilamig ang buong katawan ni Armando. Tumalikod siya sa direksyon ng palaboy at nakita itong lumiliko sa kanto, hindi nagmamadali. Bigla siyang tumakbo, bawat hakbang mabigat. Ang dibdib kumakabog hindi lang dahil sa pagod, kundi dahil sa takot, galit at kakaibang pag-asa na sabay-sabay bumabalot sa kanya. Pagliko niya ilang segundo lang ang lumipas, sigurado siyang mahuhuli niya ito, pero wala ni isang tao sa makitid na iskinita. Walang pinto, walang daanan, walang lugar na pwedeng puntahan ng ganoon kabilis. Umiikot ang paningin ni Armando. Hinahanap ang kahit anong palatandaan at bulong niya sa sarili. Paano nangyari iyon? Nandito lang siya kanina. Tahimik ang paligid, malayo sa masayang ingay mula sa parke. Parang ibang mundo ito, hiwalay, kung saan tanging sariling hininga lang ang maririnig. Kinilabutan si Armando. Paano nawala ang babaeng iyon nang ganoon kabilis? Bumalik siya kay Clarice, puno ng tanong ang isip at kumakabog ang puso, hindi maunawaan ang lahat ng nasaksihan. Ilang oras ang lumipas, umuwi si Armando kasama si Clarice, gulong-gulo pa rin sa nangyari. Hindi maiproseso ng isip niya ang mga pangyayari. Nakikita niya ang anak sa likod ng kotse, hawak pa rin ang mga mata. Mahina ang boses na sinasabing mas lumilinaw ang paningin niya, na may mga hugis at kulay ng lumilitaw kahit malabo pa. Tahimik lang si Armando, mahigpit ang hawak sa manibela, hati ang damdamin sa galak at pangamba. Hindi pa rin makapaniwala na totoo ang lahat ng ito. Pagdating nila sa bahay, inihiga niya si Clarice sa kama at nanatiling gising buong gabi sa tabi nito. Sa bawat pagkakataon na sinasabi ng bata, "Tatay, mas malinaw na ang paningin ko kaysa dati." Wala siyang masabi. Tinitingnan lang niya ito, pilit na ngumiti, pero puno ng tanong ang kanyang isip. Paano nagawa ng isang hindi kilalang babae, isang simpleng pulubi, ang bagay na hindi nagawa ng pinakamagaling na doktor at pinakamahal na paggamot? Naglakad-lakad siya sa kwarto, binuksan ang bintana, tumingin sa langit at bumulong sa sarili. Hindi ito maaaring nangyayari. Hindi ganito, hindi sa ganitong paraan. Si Clarice, kahit pagod pa rin, ay mahinahong nagsabi, "Ayos lang, tatay. Sabi ko sa iyo, tutulungan tayo ng Diyos." Huminto si Armando at tinitigan siya. Gusto sanang sumagot, pero hinaplos lang ang buhok ng anak, litong-lito sa pagitan ng lohika at pananampalataya. Mabagal lumipas ang oras, mahaba ang magdamag, at hindi siya nakatulog kahit sandali. Sa bawat pagkakataon na sinasabi ng anak na bumabalik na ang paningin nito, mas lalo siyang nababahala dahil pakiramdam niya lahat ng pinaniniwalaan niya noon ay nawala ng saysay. Pagsapit ng umaga, napagdesisyunan ni Armando na kailangan niyang kausapin ng isang taong makakapagpaliwanag, kahit anong paliwanag, para kahit paano ay hindi ito magmukhang imposible. Kaya sinabi niya sa anak, "Clarice, pupunta ako sa simbahan. Kakausapin ko si Padre Ernesto. Dito ka muna at magpahinga, sandali lang ako." Tumango ang bata at sumagot, "Sige tatay, ipapaunawa ng Diyos ang lahat sa iyo." Sa simbahan pumasok si Armando ng nagmamadali, halatang pagod at pula ang mga mata sa puyat. Nakita niya si Padre Ernesto malapit sa altar at agad niyang sinabi ang lahat, walang paligoy-ligoy. "Padre, may nangyaring hindi ko maipaliwanag. May babaeng lumapit kahapon sa parke. May ginawa siya sa mga mata ng anak ko at ngayon bumabalik na ang paningin niya. Ako mismo ang nakakita pero hindi ko maintindihan." "Sino ba yung babae na yon? Ano ang nangyari sa anak ko?" Tahimik na nakinig si Padre Ernesto, halatang nagulat, at nang matapos si Armando ay mahinahong sumagot, "Anak, maaaring isang anghel iyon. Kumilos ang Diyos sa paraang hindi natin palaging nauunawaan. Minsan hinahayaan niyang gawin muna ng tao ang lahat ng posible. Hayaang maabot ng siyensya ang hangganan.
bago niya ipakita ang kanyang kapangyarihan. Maaaring hinintay niya ang tamang sandali para kumilos ng walang makakapagpaliwanag. Malalim ang buntong hininga ni Armando at umiling siya balisa. Pero hindi ko maintindihan, Padre, na wala na ako ng pananampalataya. Ilang linggo na akong nananalangin pero wala nang paniniwala. Kahapon nga hindi ko man lang nagawang pumunta dito. Bakit pa ako tutulungan ng Diyos kung nagduda ako sa Kanya? Hinawakan ni Padre Ernesto ang balikat niya at matatag na sinabi, maaring hindi dahil sa pananampalataya mo nangyari ang himala, kundi dahil sa pananampalataya ng anak mo. Hindi siya tumigil sa paniniwala. Minsan ang naririnig ng Diyos ay yung mga panalangin walang halong pagdududa, yung mga nanggagaling sa inosenteng puso. Baka iyon ang susi sa lahat ng ito. Tumama sa kanya ang mga salitang iyon. May bigat sa dibdib si Armando habang tahimik na nakatingin sa sahig. Napagtanto niyang buong panahon na iyon ay hindi niya pinansin ang pananampalatayang nasa anak niya mismo. Naalala niya ang bawat pagkakataon na sinasabi nitong tutulungan sila ng Diyos na magiging maayos ang lahat at kung paano niya lang ito sinasagot ng wala sa loob, walang paniniwala. Mahina niyang sinabi, dapat mas nakinig ako sa anak ko. Siya lang pala ang hindi nawala ng pag-asa nang ako mismo'y wala ng pinaniniwalaan. Ngumiti si Padre Ernesto at mahinahong sinabi, hindi tumitigil ang Diyos sa pakikinig sa mga bata. Ang pananampalataya nila'y simple, dalisay, walang hinihingi. Habang ikaw ay nababalisa, ang anak mo ay nagtitiwala lang. At marahil iyon ang dahilan kung bakit siya pinagpala. Pinunasan ni Armando ang mukha, pilit iniintindi ang lahat. Kaya ibig niyong sabihin, Padre, hindi ito basta pagkakataon? Hindi lang swerte? Hindi, matatag ang sagot ng pare. Hindi nagdadala ng himala ang swerte. Kung bumabalik na ang paningin ng anak mo, magpasalamat ka sa Diyos. Siya ang pumipili ng oras at paraan. At minsan, kapag mahina ang pananampalataya ng isa, ginagamit niya ang pananampalataya ng iba para ipakita na siya pa rin ang may kontrol. Mabigat ang buntong hininga ni Armando, ramdam ang init sa kanyang mga mata. Ilang gabi akong humihingi ng senyales kahit ano at nang dumating na pagtanto kong hindi para sa akin iyon, kundi para sa kanya. Hindi ba't mas maganda nga iyon? Nakangiting sabi ng pari. Ipinapakita lang na pinapakinggan ng Diyos ang mga nagtitiwala ng walang hinihingi, yung naniniwala ng walang kondisyon. Tunay ang pananampalataya ng anak mo at baka iyon ang nagpagalaw ng bundok. Lumabas si Armando ng simbahan, makalipas ang ilang minuto. Mabigat at magaan ang puso ng sabay, para bang may naunawaan siyang mas malaki kaysa sa kanya. Mabagal siyang naglakad papunta sa kotse, inaalala ang bawat salita ng anak, ang bawat simpleng dasal bago ito matulog, at nakaramdam siya ng hiya sa sarili sa hindi niya agad nakita ang lakas ng paniniwala ng bata. Kinabukasan, maagang maaga, dinala ni Armando si Clarice para sa mga bagong pagsusuri. Determinado siyang maintindihan ang nangyayari pero may kaba sa puso dahil alam niyang maaaring mas maraming tanong kaysa sagot ang ibigay nito. Habang nagmamaneho, masayang ikinukwento ni Clarice na nakikita na niya ang sikat ng araw sa bintana, na unti-unting luminaw ang mga anino at iyon ay nagbibigay ng pag-asa at takot kay Armando ng sabay. Pagdating nila sa klinika, sinalubong sila ng parehong mga doktor na kasama nila sa loob ng maraming buwan. Inaasahan niyang magugulat ang mga ito tulad niya, pero agad niyang napansin na hindi ganoon ang magiging reaksyon nila. Matapos ang ilang mabilis na pagsusuri, tiningnan ng doktor na si Ramon ang mga resulta at may kumpiyansang ngiti niyang sinabi, eksakto ang inaasahan ko. Nagsisimula ng umepekto ang gamutan, Ginoong Armando. Lahat ay ayon sa plano. Naningkit ang mga mata ni Armando at mariing sumagot, pasensya na doktor pero hindi galing sa gamutan ninyo ito. Kahapon sa parke, may lumapit na babaeng hindi namin kilala. May ginawa siya sa mga mata ng anak ko at pagkatapos noon, unti-unting bumalik ang paningin niya. Walang kinalaman dito ang gamutan ninyo. Bahagyang natawa ang doktor at nagkatinginan ang mga kasama. Naiintindihan ko na gusto ninyong maniwala sa ganun, pero walang himala. Ang medisina ang may paliwanag dito. Napakarami ninyong ginastos at ngayon, sa wakas, nakikita na ninyo ang resulta. Nanggigil si Armando, halos kumulo ang dugo. Wala kayo roon. Ako mismo ang nakakita.
Bigla siyang lumitaw, may ginawa sa mga mata ni Clarice at mula noon nakakakita na siya. Hindi ninyo pwedeng baliwalain iyon. Nagsalita naman ang doktora na si Luz Biminda, malamig ang tono at nakahalukip-kip. Ginoong Armando, batay lamang kami sa mga katotohanan. At ang katotohanan ay bumabalik ang paningin ng bata matapos ang tanging gamutang isinagawa dito. Ang iba'y mga pagkakataon lang na walang saysay. Sumingit pa ang isa pang doktor, si Pedro. Sa katunayan, iniisip naming gumawa ng artikulong siyentipiko tungkol sa kasong ito. Pwede kaming magbigay ng panayam, ilathala ang kwento, ipakita kung paano nakamit ng klinika ang ganitong tagumpay. Isang halimbawa ng modernong agham. Nanlaki ang mga mata ni Armando, pinipigilan ng galit. Gagamitin ninyo ang anak ko para sumikat? Ipapaikot ninyo ang lahat na parang merito ninyo? Hindi ang gamutan ninyo ang dahilan nito at hindi ko hahayaang lokohin ninyo ang mga tao. Sinubukan ni Ramon na manatiling kalmado pero mayabang pa rin ang sagot. Sobra kayong emosyonal para maintindihan. Kung wala ang trabaho namin, walang ganito. Tahimik lang si Clarice, nakaupo sa kama, walang alam kung bakit nagtatalo ang mga matatanda. Napabuntong hininga si Armando at pinilit kumalma. Alam ko ang nakita ko. Mababa ang boses niya pero puno ng galit. Kung ayaw ninyong maniwala, problema ninyo iyon. Pero huwag ninyong gawing kasinungalingan ang lahat para lang sumikat. Nagkatinginan ng mga doktor, halatang hindi siya siniseryoso. Para bang isa lang siyang desperadong ama na ayaw tanggapin ang paliwanag ng siyensya. Nang tumanggi si Armando sa anumang panayam o publisidad, malamig na sabi ni Pedro, "Sayang, Ginoong Armando, pwede sanang maging pambihirang kaso ito sa medisina." Tumayo si Armando at malamig ang sagot, "Mas pipiliin ko pang masayang ito kaysa manloko ng tao para lang sumikat kayo." Hinawakan niya ang kamay ng anak at umalis ng hindi lumilingon, pero hindi roon natapos ang lahat. Makalipas ang ilang araw, kumalat ang usap-usapan sa bayan. May mga nagsasabing nababaliw na si Armando sa dami ng gamutang nabigo, na desperado na kaya naniniwala na lang sa kung ano-ano. May iba namang nagsasabing naghahalo siya ng relihiyon at siyensya para lang mapansin, na gusto lang niyang makilala matapos gumastos ng kayamanan sa mga gamutang walang resulta. Naririnig ni Armando ang mga chismis at lalong umiinit ang ulo niya. Hindi siya naghahanap ng atensyon ni hindi niya gusto ng kasikatan. Ang gusto lang niya ay ang katotohanan. Isang araw tinanong niya ang isang kakilala, "May nakita ka bang pulubi rito?" Bata pa, simple lang ang suot, parang palaboy. Umiling ang lalaki at nagtanong kung bakit. Sabi lang ni Armando, kailangan lang niya itong makausap. Nagsimula siyang magtanong sa mas maraming tao, inilarawan ng babae, sinabi kung saan siya nakita, pero wala ni isa ang nakakaalam kung sino iyon. May ilan pang nagsasabing kilala nila lahat ng palaboy sa lugar at walang ganoong tao roon. Habang tumatagal, lalo niyang nararamdaman na parang bigla lang lumitaw ang babae noong araw na iyon at tuluyan na ring naglaho. Nasabi pa niya sa isang kapitbahay, parang hindi siya talaga umiral. Walang nakakakilala, walang nakakakita. Pero nakita ko siya. Alam ko ang ginawa niya para sa anak ko. Umiling lang ang kapitbahay, halatang may pagdududa. Laging umuuwi si Armando na walang sagot, walang bakas, tanging ang alaala ng nakita niya sa parke. Samantala, si Clarice na may lalong bumubuti. Bawat araw ay mas malinaw ang paningin niya at mas dumarami ang tanong sa isipan ni Armando. Lumipas ang ilang linggo at isang umaga habang nag-aalmusal sila, biglang ngumiti si Clarice at sabi, "Nakikita ko na ang lahat, Papa. Lahat-lahat. Ang mukha mo, ang mesa, pati ang mga bulaklak, ang linaw-linaw." Napatigil si Armando, hindi na napigilan ang luha at mahigpit niyang niyakap ang anak. "Alam kong inaalagaan ka ng Diyos, anak, alam ko. Pero ang kasiyahan niya ay hindi pareho para sa lahat." Nang kumalat ang balita, ang mga doktor ang unang humarap sa mga kamera. Ipinagmamalaki nilang sinabi na ang paggamot sa klinika ang dahilan ng tagumpay, isang patunay daw ng kapangyarihan ng makabagong medisina at ng teknolohiyang umuunlad araw-araw. Nagsulat ang mga lokal na pahayagan ng mahahabang artikulo. Tinatawag ang pangyayari na isang himala ng agham. Binabanggit ang pangalan ng mga doktor, detalyado ang proseso, ipinapakita ang mga larawan ng klinika
at lubusang binaliwala ang sinasabi ni Armando mula pa noong simula. Sinubukan niyang ipaliwanag sa ilang lugar na ang paningin ng anak ay bumalik sa mismong araw na lumitaw ang misteryosang palaboy pero walang gustong makinig. May isang reporter pang nagtanong, "Ginoo, sinasabi ba ninyo na hindi medisina ang nagpagaling sa anak ninyo kundi isang babaeng hindi niyo kilala? Hindi ba parang imposible iyon?" Mariing sumagot si Armando, "Nakita ko ang nangyari sa parke. Sinubukan ng agham ang lahat at nabigo. Ang babaeng yon kung sino man siya ang nagbalik ng buhay sa anak ko." Nagpasalamat lang ang reporter at hindi na nailathala ang sinabi niya. Unti-unti, napansin ni Armando na iniisip ng mga tao na gawa-gawa lang niya ang lahat. Sa isang panaderya, narinig niyang may nagsabi na baka labis siyang naapektuhan matapos gumastos ng malaki ng walang resulta, kaya naghahalo na ang relihiyon at imahinasyon sa isip niya. Sinabi naman ng isang kapitbahay sa isa pa na baka gusto lang ni Armando gawing himala ang isang mahal na paggamot para maipaliwanag ang lahat ng hirap at perang nawala. Tahimik lang si Armando, pero sa loob niya, kumukulo ang inis at pagkadismaya. Wala silang kaalam-alam sa nangyari sa bulong niya sa sarili tuwing may makarinig siyang ganoon. Doon siya nagpasya. Hahanapin niya ang babaeng iyon, anuman ang mangyari. Pinuntahan niya ang lahat ng ospital sa paligid, tinanong ang mga gwardiya at nurse kung may babaeng may ganoong hitsura na dumating doon. Walang nakakaalam. Pumunta siya sa mga ampunan, inilarawan ng babae, ipinaliwanag na bata pa ito. Simple ang pananamit at halatang galing sa kalye pero iisa lang ang sagot. Wala silang kilala na ganoon. May isang tagapag-alaga pa na nagsabi, "Ginoo, kilala namin lahat ng palaboy na dumarating dito at wala kaming nakitang may ganoong hitsura nitong mga nakaraang buwan." Bawat araw na walang sagot, lalong bumibigat ang loob ni Armando. Nagmaneho siya papunta sa malalayong lugar, pumasok sa makikitid na eskinita, tumigil sa mga plaza, nagtanong sa mga residente, tindero at naglalako sa kalsada, pero iisa lang lagi ang sagot. Wala silang nakikitang ganoon. Sa isa sa mga paghanap niya, nagsalita siya mag-isa sa loob ng kotse. Para bang kinakausap ang Diyos, bakit minsan lang siya nagpakita? Bakit ni anino niya hindi ko makita ngayon? Isang hapon, hindi na alam kung saan hahanapin. Bumalik si Armando sa parke ng mga rosas, sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Nakita niya ang pari na si Ernesto na nakaupo sa bangko, nagbabasa ng maliit na aklat at agad siyang lumapit. "Padre, hinanap ko na sa lahat ng ospital, ampunan, kalsada, wala ni isang nakakita sa kanya. Para bang hindi siya talaga umiral. Hindi ko maintindihan kung bakit siya nawala ng ganoon." Dahan-dahang isinara ng pari ang aklat at tumingin kay Armando. "Anak," wika nito ng may katahimikan, "ang mga himala ay hindi nangyayari sa parehong paraan ng 2 beses. Kung siya'y isang anghel, gaya ng pinaniniwalaan ko, hindi siya babalik para lang matagpuan. May misyon silang tinutupad, tapos magpapatuloy sila sa kanilang daan. Hindi sila gaya natin na kailangang magpaliwanag." Napahawak si Armando sa mukha at napailing. "Gusto ko lang magpasalamat. Kailangan kong sabihin sa kanya kung gaano niya binago ang buhay namin." Ipinatong ng pari ang kamay sa balikat niya at tumugon, "Baka hindi na niya kailangang marinig iyon. Ang himala ay hindi para sa kanya, kundi para sa iyo at sa anak mo. Kayo ang kailangang maniwala at ngayong nakita na ninyo iyon ang mahalaga. Hindi humihingi ng dagdag na ebidensya ang pananampalataya bukod sa ipinapakita ng Diyos ng isang beses." Tumingin si Armando sa hardin ng parke, sariwa pa sa isip ang araw na iyon. Napakabilis, napakahirap paniwalaan. Paulit-ulit kong naririnig sa isip ko ang sinabi niya na huwag mawala ng pananampalataya. Pero nawala na nga iyon bago siya dumating, Padre. "Baka iyon nga ang tunay na dahilan," sagot ng pari na may bahagyang ngiti. "Ipinakita lang ng Diyos na kahit bumitaw tayo, hindi siya bumibitaw sa atin. Pero siya ang pumipili ng oras, paraan at tagapagdala ng mensahe. At kapag naipakita na ang himala, ang hinihingi lang niya ay ang maniwala tayo. Wala nang iba." Tahimik si Armando nang matagal, ramdam ang hangin na may dalang halimuyak ng rosas. Hindi niya alam kung magkakaroon pa siya ng sagot, pero unti-unti niyang nauunawaan na baka hindi na kailangan pa. Gumaling si Clarice
At iyon ang pinakamahalaga. Pero sa kaloob-looban niya, gusto pa rin niyang makita ang babaeng yon kahit isang beses lang ulit. Marinig ang tinig nito na nagsasabing huwag kailanman mawalan ng pananampalataya para lang makasigurong totoo ang lahat ng nangyari. Ilang araw pagkatapos, bumalik si Armando sa parke ng mga rosas kasama si Clarice, na ngayon ay ganap ng magaling. Tumakbo ang bata sa hardin ng may matinding saya, humihinto para amuyin ang mga bulaklak at sinasabing malakas kung gaano kaganda ang mga kulay na dati ay imahinasyon lang sa kanya. Pinagmamasdan siya ni Armando, punong-puno ng pasasalamat. Hindi pa rin lubos na maintindihan ang lahat, pero dama ang kabutihan ng Diyos sa paraang hindi masukat ng mga salita. Doon siya naglakad papunta sa kariton ng sorbetes, handang itanong muli kung may nakakaalala sa misteryosang babaeng iyon. Paglapit niya, binati niya ang tindero at diretsyong nagtanong, "Naalala mo ba yung araw na pumunta ako rito kasama ang anak ko? Ilang linggo na ang nakaraan? May isang babae na biglang lumitaw at hinawakan ang mga mata niya. Simula noon, bumalik ang paningin ng anak ko. Naalala mo ba siya?" Napakunot ang noo ng lalaki, nag-isip sandali at sumagot, "Naalala ko yung araw. Oo, naalala ko kayong dalawa na nakaupo malapit sa mga rosas, pero wala akong nakitang babae. Sa totoo lang nagtataka nga ako kasi parang may kausap kayong wala namang tao. Nalito pa nga ako, pero wala talagang ibang tao doon bukod sa inyo." Hindi agad nakapagsalita si Armando. Dahan-dahan niyang inulit, "Walang tao? Sigurado ka ba dyan?" Tumango ang lalaki at sinabing, "Sigurado ako, Ginoo. Nandun ako buong oras, nag-aasikaso ng mga customer, at nakita ko kayong nag-uusap pero kayong dalawa lang. Walang ibang tao na lumapit." Bumagsak kay Armando ang mga salita ng tindero na parang isang bigat na mahirap tanggapin. Naalala niya ang babae, kung paanong bigla itong lumitaw, kung paanong nawala ito sa kanto ng walang bakas. At ngayon sinasabing wala raw ibang nakakita sa kanya. Ilang segundo siyang natigilan, nakatingin sa lupa, habang dumaan ang isang malamig na kilabot sa kanyang likod. Tumakbo si Clarice papunta sa kanya, nakangiti, at nagtanong, "Ano yon, tatay? Bakit parang ang seryoso mo?" Huminga ng malalim si Armando at sumagot, "Kasi wala raw nakakita sa babaeng iyon bukod sa atin, anak. Sabi ng tindero ng sorbetes, wala raw ibang tao roon." Hinawakan ni Clarice ang kamay ng ama at agad na sinabi, "Ibig sabihin, totoo ngang isa siyang anghel. Sabi ko sa iyo, tutulungan tayo ng Diyos." Naiyak si Armando sa mga salitang iyon. Mahigpit niyang niyakap ang anak at may halong emosyon na sinabi, "Tama ka pala mula sa simula. Ako lang ang hindi naniwala. Kailangan ko pang makita mismo bago ko maintindihan." Ngumiti si Clarice at sinabi, "Naniniwala ako palagi, tatay. Kaya niya tayo tinulungan." Tahimik na niyakap ni Armando ang anak habang nakatingin sa hardin. Bumalik sa isip niya ang lahat ng gabing nanalangin siya nang walang paniniwala. Ang mga sandaling nawala ang pananampalataya niya at kung paanong dumating ang himala noong hindi niya inaasahan. Naunawaan niya noon na ang pananampalataya ay personal, malapit sa puso at hindi kailangan ng paliwanag para totoo. Itinuro ni Clarice ang mga bulaklak at sinabi, "Tatay, ang gaganda pala nila. Hindi ko naalala na ganito sila kakulay." Ngumiti si Armando at sumagot, "Magaganda nga, anak. At masaya ako na nakikita mo na silang muli." Ilang minuto silang tahimik na nanood, pinagmamasdan ang mga batang naglalaro, ang ihip ng hangin sa mga dahon, at bawat detalye ay may mas malalim na kahulugan para sa kanila ngayon. Muling nagsalita si Armando, mahina ang tinig na parang kausap ang sarili, "Ilang buwan kong hinanap yung babae. Gusto kong magpasalamat, gusto kong maintindihan kung sino siya, bakit niya ginawa yon. Pero sa tingin ko ngayon, naiintindihan ko na hindi ko kailangan malaman. Diyos ang nagpadala ng tulong at ang paraan niya ay hindi laging para ipaliwanag." Tumango si Clarice at sinabi, "Kailangan lang nating maniwala, di ba tatay?" Sumagot siya, "Oo anak, maniwala kahit hindi ito laging may katuturan." Bago sila umalis, tumingin si Armando sa upuan kung saan nagsimula ang lahat. Maliwanag pa rin sa isip niya ang eksena. Si Clarice na nakaupo, ang babae na nakaluhod sa harap niya, at ang tinig na nagsasabing huwag mawalan ng pananampalataya. Naalala rin niya kung paano siya tumakbo
para hanapin ito at walang natagpuan kahit saan. Ngayon alam niyang sila lang ng anak niya ang nakakita at para bang ang araw na iyon ay sadyang para sa kanila lamang. Isang sandaling nilikha para baguhin ang buhay nila. Habang naglalakad palabas ng parke, sinabi ni Armando, baka kaya maraming tao ang hindi naniniwala sa mga himala kasi minsan nangyayari sila sa paraang napaka-personal na imposibleng ipaliwanag sa iba. Pero para sa nakaranas, wala nang pagdududa. Hinawakan ni Clarice ang kamay ng ama at nakangiting sumagot. Alam ko kung ano ang nangyari, tatay, at hindi ko kailangan ng sino mang maniwala. Nakita ko, naramdaman ko. Sabay silang lumabas ng gate ng parke, walang pagmamadali, para bang gusto nilang itago sa puso ang bawat segundo ng sandaling iyon. Nagsisimula nang lumubog ang araw, nagkukulay kahel ang langit, at muling sumasabay ang halimuyak ng mga rosas sa hangin. Tumingin si Armando sa anak at sinabi, hindi ko ito malilimutan, Clarice, hindi kailanman. Ngumiti ang bata, kumikislap ang mga mata, hindi lang dahil nakikita na niya muli ang mundo kundi dahil alam niyang may mas malalim na nangyari sa lugar na iyon. At habang papalayo sila, ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi walang laman, kundi puno ng kahulugan. Isang katahimikan na nagsasabing ang mga himala ay para sa mga hindi sumusuko at ang tunay na pananampalataya ay hindi kailanman umaasa sa ebidensya o saksi para maging totoo dahil ito'y nasa puso ng bawat isa. Salamat sa panunood hanggang dulo. May isa pa kaming inihandang espesyal na kwento para sa iyo. Lumalabas na ngayon mismo sa iyong screen. I-click mo lang para mapanood. Sa mundong maraming sakit ang dumadaan ng walang nakakakita, pinili mong makinig hanggang huli. Kung naantig ka ng kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe. Nakatutulong iyon para maipagpatuloy namin ang mga kwento ng totoong buhay na karapat-dapat ikwento. Ikomento mo rin kung saan ka nanonood. At kung maaari ibahagi mo. Baka maliit lang para sa iyo pero ang pagkalat ng kwento ng pag-asa ay paraan din para ipakalat ang pag-asa.